Katawan ko kasi yung pagmumotor na rin at the same time. So lalo na ngayon nakakatatlong motor na ako. Although, pero di ko naman pinagmamalaki yun kasi lahat naman yun mumurahin lang din naman ng bili ko. Pero nagtatagal sila because of the quality at saka sa pag-aalaga na rin. So yun. So sa kabuuan, syempre naging libangan ko na rin. Kailangan ko mag-provide ng mga iba pang mga utilities na pwede makagamit sa akin for my own protection at the same time. So na-provide ko na yung helmet, na-provide ko na yung gloves. Ito na, may sapatos na rin ako ngayon. So na kailangan ko, kahit ordinary jacket lang pwede na. So yun, hinihintay ko na lang din siya dumating, then saka natin siya re-review. So yun, sa ngayon ito na lang muna, then start na tayo reviewin tong sapatos na to. Okay, sige. So di na natin masyadong patatagalin pa at simplihan na lang din natin itong video to. So although itong sapatos ko na to is basically hindi naman siya ganun ka-elegante kung tutuusin, and at the same time to be correct na rin para dun sa mga ilang na nami-misinterpret ng interpretation itong video na to. Well, technically itong nabili kong sapatos hindi siya kind ng sabihin na lang natin na na hindi siya klase ng riding shoes, although yung iba kina-consider siya as riding shoes dahil dito sa forma niya, and at the same time dun sa postura niya, and dahil dun sa iba pang hatid nito na protection. Well, technically yes, pwede natin i-confirm, but technically ang classification po nung mismong nabili ko na sapatos is some kind of a tactical shoes na currently mabibili natin ngayon within the online shops like TikTok, Shopee, and Lazada. And also based dito sa brand niya is ito, high cut na sapatos, the same time classified as tactical shoes. Parang considered na rin as combat to, parang lalaban naman agad sa gera to. Well, basically hindi, kasi ito pwede na rin katulad ng sinabi ko kanina, pwede na rin siyang reconsidered as a partially kind of a riding shoes as well. So kung sa makikita nyo pa lang in the first appearance, makapal na kagad yung kabuuang layer nito, including dun sa leather, pati na rin dun sa pinakaswelas ng sapatos. And at the same time, may 3 ways ito para makasuot. Pero bago yan, sabihin ko lang muna ang size nito. Ang size nito is size 45, which is sasakto lang naman talaga siya dito sa paa ko. And at the same time, yung 3-way na sinasabi ko na makapag-lock, pwede nating ma-open, and at the same time maluwagan yung sapatos natin. We were trying to enter this one on our feet, or subukan natin siyang suotin. Etong sapatos na to is basically meron siyang dinidikit dito, meron siyang strap, little bit of amount of strap lang, tapos may zipper siya dito sa gilid. So ang purpose ng zipper na to is to make this shoe wear easily. So dito natin ipapasok yung paa natin, and at the same time pwede rin naman yung katulad ng typical na pagsuot ng sapatos, pero this time around makakatulong din kasi to to lessen yung masyadong effort in terms of wearing this kind of shoes. Then at the same time, kapag tapos mo na siyang suotin, pwede mo na siyang i-zip ulit, on mo ulit yung strap. Then at the same time, meron siyang ties o yung sintas. So ito yung pinaka magiging main na panghigpit niya, or pinaka the main role of this one is to tighten more your shoe while you're wearing it. So kumbaga ito yung pinaka niya, pinaka exact role nung mismong tie na to sa mismong sapatos ito. So as you can see, so makapal yung swelas niya, spiky the same time, which is papasok naman siya sa standards ko as a person na gumagamit ng sapatos to, which is
aakma din naman to while walking, some kind of a different terrains. At the same time, syempre sa pagmumotor, gawa nga ng malaki na to. Then also napakalaki din ng swelas niya. So hindi ko lang alam kung ano siya, totally makakadagdag to ng height, pero sige, a good start rin yun kung meron. So kung napapansin nyo, halos parang naka-carbon na rin yung ibang layer ng leather nya. Ayan, so makikita nyo dito sa video. Then also, hindi mawawala dyan yung likod, kasi dito mo obserbahan yan eh. So in terms of this, meron na rin siyang protection for this one dito mismo sa likod na to, kasi itong rubber part na to na parte din ng swelas is serve as a kind of a protection na rin for any kind of a sudden unexpected things na pwede mangyari. Well, hindi natin hinihingi, pero at the same time, syempre as a safety precautions, malayo man or within the Metro Manila lang ang ride mo, makakatulong pa rin naman to as your protection at the same time. So ayan, so mukha naman siyang hindi tinipid. Dito naman sa pinaka front part is matigas yung kanyang front. Then at the same time mo makapal din tong rubber part niya, which is part siya nung pinaka lower layer nung mismong sapatos. And yun, so halos ganto lang din naman yung feature niya kung tutuusin, na same lang din naman sa kapares niya. Ayan, so same lang din sa kapares niya. So ayan, so syempre bigyan ko lang kayo ng konting insights about this, since na nasuot ko na rin naman na siya one time, sinukat ko rin. Well, kung akala nyo it's too very difficult to wear it and at the same time to use this kind of shoe, well, basically based on my own perspective lang naman to. Kayo na rin naman ang makakausga sa lahat ng mga bumili nito. Well, sa akin kasi based on my own observation, this one is so very comfortable na suotin, kahit na umabot pa siya dito sa pinaka binti ko. Well, ina-expect naman na natin yan kasi high cut yan eh. And at the same time, syempre yung iba kasi may mga hints, may mga insights kasi, or first expectation ay ang hirap suotin ng mga gantong klase ng sapatos, especially kapag magmo-motor ka or something else sa may lakad ka. Well, para sa akin kasi etong part ng shoes na to, when I've tried to wear it and at the same time na subukan ko na rin siya ilakad-lakad, well, it is something more kind of a thing na sobrang komportable niya para sa akin. And at the same time, parang hindi ko siya halos dala, parang wala akong suot na sapatos. So yun lang din halos, siya parang typical na sapatos lang din na sinusuot ko sa pang-araw-araw na pag-alis ko. Wala naman halos kakaiba. Then actually napakagaan pa nga kung tutuusin. Yan, so yan yung halos na napansin ko din. And then another thing, madali lang din naman siyang higpitan kung tutuusin. Gawa nga na yung ties niya or yung sintas niya is sobrang haba, na which is dinesign talaga para sa mga ganitong klase ng sapatos. And also napakadali niyang isuot kasi gawa nga ng hindi katulad ng mga ibang boots na nabibili mo within the market. Although yung iba lang kasi ito is meron ng zipper, which is tama naman, yung nag-design nito is ginawa talagang akma for high cut, na madali siyang isuot pagdating sa mga pagdating ng isusuot na siya ng mismo user or ng mismo gagamit. Madali siyang isuot dahil dun sa zipper na yon na nakalagay dyan, na naka-attach dyan. And at the same time, madali lang siya i-loose o tanggalin din mismo sa paa kapag once na hinuhubad mo na siya. So yun, so this one I think it's some kind of a 10 out of 10 na rin kahit paano, kahit na ito is imitation lang. Then affordability, yes, maganda, mura lang siya kung tutusin. Abot kaya siya para sa isang beginner lang na katulad ko. So yun, hindi pa naman ako pro,
beginner pa rin ang turing ko sa sarili ko kasi at mas ayan. So recommended ko rin naman to pero hindi ko siya pinopromote. So yun lang. So yan na mga tre, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maraming salamat. Then have a great day ahead. So anong oras na rin? Daling araw na rin. So I think it's 3 or 4 p.m. already. Siguro yan ako na lang muna. Siguro pa pagsasabay-sabay ko na rin naman mare-review to within someday. So siguro bigyan ko na lang muna kayo ng konting overview. So yun, have a great day ahead.